Tandaan mo, wala kang silbi dahil baog ka. Iyan ang malupit na sumbat sa akin habang nagpapakasarap silang tatlo sa yamang ako ang nagpundar. Niyakap nila ang ulila na bunga pala ng kanilang kalaswaan, ngunit tapos na ang aking pagiging martir. Babawiin ko ang lahat, ang aking dangal at ang palasyong itinayo ko mula sa aking mga luha. Handa na ba silang tikman ang bagsik ng aking muling pagkabuhay? Siguraduhin mong mauubos niya ang tiyan na yan, Marco. Huwag mong hahayaang makahalata ang baog mong asawa. Sayang naman, ang pinakamahal na damo na kinuha ko pa sa probinsya kung hindi natin sisiguraduhin na tuyot na ang matris niya habang buhay. Ang tinig ni Doña Celia ay parang hagupit ng latigo na bumaon sa aking pandinig. Malamig, kalkulado, at puno ng kamandag. Sa kabilang dako ng manipis na pader ng aming kusina, narinig ko ang mahinang tawa ni Marco, ang lalaking pinangakuan kong mamahalin hanggang sa huling hininga ko. Huwag kang mag-alala, ma. Thea is too naive. Akala niya talaga, care tayo sa health niya kaya natin siya pinapainom ng herbal tea na yan everyday. Poor Thea, hanggang ngayon umaasa pa rin siyang mabubuntis siya. Hindi niya alam. Matagal na nating pinatay ang pagkakataon niyang maging ina. Nanigas ang aking buong katawan. Ang tray na hawak ko, na naglalaman ng bagong timplang gatas para kay Baby Leo, ay tila naging kasing bigat ng isang sako ng semento. Ang aking mga daliri ay nagsimulang manginig, ngunit pinilit kong huwag gumawa ng anumang ingay. Sa mga sandaling iyon, ang hangin sa paligid ko ay tila naglaho. Iniwan akong humihingal sa gitna ng katahimikan. Anong klaseng kalupitan ito? Sa loob ng 5 taon, ibinigay ko ang lahat. Ako ang nagpuyat sa paggawa ng mga recipe para sa ating bakery business. Ako ang nagtiis sa lahat ng panlalait ni Doña Celia dahil sa hindi ko pagkakaroon ng anak. Bawat gabi, umiiyak ako sa harap ng altar, humihingi ng himala, habang ang mga taong tinuturing kong pamilya ay unti-unti na palang nilalaso ng aking katawan at pangarap. Ang mahalaga, ma, ay nandito na si Leo. Pagpapatuloy ni Marco, ang boses niya ay puno ng pagmamalaki na kailanman ay hindi ko narinig para sa akin. Salamat kay Clara. Kung hindi dahil sa kanya, wala tayong tagapagmangana. Akala ni Thea, kawang-gawa ang ginagawa natin sa pag-ampon kay Leo. Hindi niya alam, anak ko ang inaalagaan niya sa loob ng bahay na ito. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa aking dibdib, mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na sugat. Si Leo, ang sanggol na gabi-gabi kong pinatutulog sa aking mga bisig. Ang batang hinalikan ko ang mga sugat at inalagaan ng may buong katapatan dahil akala ko ay pareho kaming ulila sa mundo. Anak pala siya ni Marco at ni Clara, ang katulong na kinuha namin dahil sa awa noong nakaraang taon. Tumingin ako sa bote ng gatas na hawak ko. Maingat ko itong inihanda. Siniguradong tama ang init nito para hindi mapaso ang munting dila ni Leo. Ang munting sapatos na suot ng bata. Ako ang bumili niyon. Ang bawat tawa niya. Ako ang naging saksi. Habang ako ay nagpapakapagod bilang isang ina, sa batang akala ko ay ampon. Sila ay nagtatawanan sa likod ko. Ginagawa akong katawa-tawa sa loob ng sarili kong pamamahay. Dahan-dahan kong ibinaba ang tray sa ibabaw ng lamesa. Ang tunog ng pagdait ng baso sa kahoy ay tila isang malakas na kulog sa aking pandinig. Ngunit sa katunayan ay napakahina niyon. Ang aking lalamunan ay nanunuyo at ang bawat lunok ko ay parang may bumabara na bubog. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata, ngunit pinigilan ko ang pagpatak ng luha. Hindi. Hindi ngayon ang oras para umiyak. Humarap ako sa salamin na nakasabit sa gilid ng kusina. Doon, nakita ko ang isang babaeng hindi ko na halos makilala. Maputla, may malalim na itim sa ilalim ng mga mata at bakas ang pagod ng maraming taon ng pagsisilbi. Ito ba ang Thea na minahal ni Marco? O ito ang Thea na hinubog nila
para maging isang sunod-sunuran at utu-utong biktima. Thea, nasaan na ba ang gatas ni Leo? Bakit ang tagal mo? Sigaw ni Doña Celia mula sa salas. Ang tono niya ay puno ng awtoridad. Ang tonong ginagamit niya sa isang taong utusan. Huminga ako ng malalim, pilit na pinapakalma ang mabilis na tibok ng aking puso. Kinapa ko ang aking bulsa at naramdaman ang munting pakete ng tsaa na ibinigay nila sa akin kanina. Ang tsaa ng pagmamahal na siyang sumira sa aking kinabukasan. Isang kakaibang lamig ang gumapang sa aking kalamnan. Ang dating pag-ibig na nagbibigay sa akin ng init ay napalitan ng isang madilim at matigas na determinasyon. Kung ang bahay na ito ay itinayo sa mga kasinungalingan, sisiguraduhin kong sa mga kasinungalingan din ito guguho. Kinuha ko ang tray at nagsimulang maglakad patungo sa kanila. Ang bawat hakbang ko sa sahig na gawa sa nara ay tila isang bilang para sa kanilang nalalapit na paghuhukom. Pagpasok ko sa salas, nakita ko sila. Si Doña Celia na nakaupo ng tuwid habang hinahawakan ang kanyang rosaryo at si Marco na masayang nilalaro si Leo sa kanyang kandungan. At sa sulok, nakatayo si Clara, may nakakalokong nanggiti sa kanyang mga labi habang nakatingin sa kanyang mag-ama. Heto na po ang gatas ni Leo, ma. Wika ko sa pinakamahinahong boses na kaya kong ilabas. Tumingin sa akin si Marco. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng guilt. Salamat, Hon. Ang bait mo talagang ina kay Leo. Napakaswerte namin sa'yo. Ngumiti ako. Isang nangiting hindi umabot sa aking mga mata. Isang ngiting nagtatago ng libu-libong kutsilyong handang sumaksak sa sandaling tumalikod sila. Siyempre, Marco, gagawin ko ang lahat para sa pamilyang ito. Lahat-lahat. Inabot ko ang bote ng gatas kay Marco at sa isang saglit, nagdait ang aming mga balat. Dati, ang hawak niya ay nagbibigay sa akin ng kuryente ng ligaya. Ngayon, para akong nakahawak sa isang bangkay. Malamig, mabaho, at wala ng buhay. Habang pinapanood ko silang tatlo na nagkukunwaring isang masayang pamilya sa harap ko. Isang tanong ang paulit-ulit na umaling-awngaw sa aking isipan. Isang tanong na magiging mitya ng aking bawat kilos mula ngayon. Hanggang kailan kaya mananatiling matamis ang inyong mga ngiti kapag naramdaman nyo na ang pait ng lason na kayo rin ang nagtanim? Ubusin mo yan, Thea. Huwag mong sasayangin ang pagod ko sa paghahanap ng mga sangkap na yan para lang lumakas ang iyong sinapupunan. Ang boses ni Doña Celia ay kasing tamis ng pulot. Ngunit para sa akin, bawat salita niya ay parang gapos na humihigpit sa aking leeg. Nakatayo siya sa harap ko. Ang kanyang mga kamay ay magalang na nakapatong sa kanyang dibdib habang ang kanyang daliri ay mabilis na naglilipat-lipat sa mga butil ng kanyang kulay rosas na rosaryo. Isang banal na imahe ng isang mapagmahal na biyenan. Kung hindi ko lang narinig ang usapan nila kagabi. Inilapag niya ang isang maliit na tasang porselana sa ibabaw ng mesa. Ang usok na nanggagaling sa tsaa ay tila mga aninong sumasayaw, nagdadala ng amoy ng tuyong damo, at mapait na bango na dati ay pinaniniwalaan kong amoy ng pag-asa. Opo, ma. Maraming salamat po sa pag-aalaga sa akin. Tugon ko. Pinilit kong itago ang panginginig ng aking boses. Ang aking mga kamay na nakatago sa ilalim ng mesa ay mahigpit na nakakuyom hanggang sa bumaon ang aking mga kuko sa aking palad. Ang sakit na yon ay nagsilbing angkla upang hindi ako tuluyang bumigay sa harap ng demonyong ito. Kinuha ko ang tasa. Ang init niyon ay tila naging kasing talim ng mga karayom na tumutusok sa aking balat. Dahan-dahan kong inilapit ang labi sa gilid ng tasa, nagkukunwaring humihigop habang ang aking isipan ay mabilis na nag-iisip ng paraan. Sa bawat sandali na ang mapait na likido ay dumidampi sa aking dila, gusto kong sumigaw. Gusto kong isampal sa kanya ang tasang ito at itanong kung gaano kadilim ang kanyang kaluluwa para lasunin ang sarili niyang manugang. Napakabuting asawa at manugang mo talaga, Thea. Kaya naman hindi kita magawang iwan
Kahit na hanggang ngayon ay hindi mo pa rin kami mabigyan ng apo. Singit ni Marco habang pababa ng hagdan. Lumapit siya sa akin at humalik sa aking noo. Ang halik na yon, na dati ay nagpapagaan ng aking loob, ay tila isang malapot na putik na gustong-gusto kong kuskusin hanggang sa magkasugat ang aking balat. Mauna na ako sa bakery, Hon. Dadating daw ang auditor natin ngayon. Kailangang maayos ang lahat. Wika niya bago mabilis na lumabas. Hindi niya man lang ako tinignan sa mga mata. Marahil ay dahil sa takot na makita ang katotohanang matagal na niyang ibinaon sa limot. Nang masiguro kong nakatalikod na si Doña Celia para asikasuhin si Leo, mabilis akong tumayo at naglakad patungo sa banyo ng aming silid. Ang bawat hakbang ko sa pasilyo ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Pagpasok ko, agad kong isinara ang pinto at mabilis na ibinuhos ang tsa sa lababo. Pinanood ko ang maitim at malapot na likido habang unti-unti itong nilalamon ng butas ng drainage kasabay ng aking mga pangarap na matagal na palang pinapatay ng pamilyang ito. Ngunit hindi ko hinayaang maubos ang lahat. Kumuha ako ng isang maliit na plastic na sachet mula sa aking bulsa at maingat na kumuha ng kaunting latak ng tsa. Ito ang aking magiging sandata. Ito ang unang piraso ng puzzle na wawasak sa kanilang lahat. Itinago ko ang sachet sa loob ng aking bra, ramdam ang lamig niyon sa aking balat. Isang paalala na mula ngayon, ang aking puso ay dapat maging kasing lamig ng yelo. Bumalik ako sa baba at doon ko nakita ang isang lalaking nakatayo sa gitna ng sala. Nakasuot siya ng isang dekalidad na asul na polo. Hawak ang isang leather na folder. Ang kanyang tindig ay matuwid. At ang kanyang mga mata na nakatitig sa mga dekorasyon ng bahay ay tila may kakayahang makakita sa likod ng mga pader. "Good morning. Kayo po ba si Mrs. Thea Ilustre?" Tanong niya. Ang kanyang boses ay malalim, baritono, at may awtoridad na hindi nakakasakal kundi nakakakalma. "Ako nga po. Kayo po ba ang auditor na tinutukoy ni Marco?" Gabriel de la Vega. Ako ang inatasan ng inyong mga investors na magsagawa ng auditing para sa inyong bakery business." Pakilala niya. Lumapit siya at inabot ang kanyang kamay. Sa sandaling magdait ang aming mga palad, naramdaman ko ang isang kakaibang pakiramdam. Hindi tulad ng kay Marco na tila may itinatago. Ang hawak ni Gabriel ay matatag at tapat. Tumingin siya sa aking mga mata at sa isang saglit, pakiramdam ko ay nakita niya ang lahat ng sakit na pilit kong itinatago sa likod ng aking pilit na ngiti. "Ayos lang po ba kayo, Mrs. Ilustre? Medyo maputla po kayo." Puna niya. May bahid ng pag-aalala sa kanyang tono na hindi ko inaasahan mula sa isang estranghero. Opo. Medyo kulang lang sa tulog dahil sa pag-aalaga sa bata." Pagsisinungaling ko. Inayos ko ang aking buhok, isang reflex na galaw para itago ang aking kaba. Habang naglalakad kami patungo sa opisina sa loob ng bahay, hindi ko napansin na nahulog ang maliit na sachet mula sa aking suot na bra nang madagi ko ang gilid ng lamesa. Ang tunog ng pagbagsak niyon sa malambot na alpombra ay hindi narinig ng sinuman, ngunit ang kislap ng plastik sa ilalim ng ilaw ay agad na nakakuha sa atensyon ni Gabriel. Tumigil siya sa paglalakad at yumuko para pulutin ang sachet. Ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang bawat segundo ng kanyang pananahimik ay tila isang siglo ng paghihirap para sa akin. Tinitigan niya ang maitim na latak sa loob ng plastik bago ito ibinaling sa akin. "Nalaglag niyo po ito, Mrs. Ilustre," wika niya. Ang kanyang mga mata ay naging seryoso, tila kinikilatis ang bawat reaksyon ng aking mukha. "Hindi ko alam na mahilig kayo sa mga herbal medicine, ngunit pamilyar sa akin ang amoy ng halaman na ito. Sa probinsya namin, ginagamit lamang ito sa mga hayop para hindi sila mag-anak." Ang hangin sa silid ay biglang naging kasing lamig ng kamatayan. Ang aking lalamunan ay tila sinakal ng isang hindi nakikitang kamay.
Gusto kong bawiin ang plastic. Gusto kong tumakbo. Ngunit ang aking mga paa ay tila nabaon sa semento. Ang titig ni Gabriel ay hindi mapanghusga. Ngunit puno ito ng mga tanong na hindi ko pa kayang sagutin. Hindi ko alam kung bakit niyo ito itinatago, Mrs. Ilustre. Mahinang wika niya. Ang boses niya ay sapat lamang para marinig ko. Ngunit kung kailangan niyo ng tulong, alam niyo kung nasaan ang opisina ko. Ibinigay niya sa akin ang sachet at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa opisina. Iniwan akong nakatayo sa madilim na pasilyo. Sa mga sandaling iyon, alam ko na hindi na ako nag-iisa sa laban na ito. Ngunit ang mas malaking tanong ay, si Gabriel ba ay isang anghel na isinugo para iligtas ako o isa pang panganib na wawasak sa natitira kong lakas? Mula sa kusina, narinig ko ang mahina, ngunit nakakangilong tawa ni Clara habang nilalaro si Leo. Ang tunog niyon ay tila isang paalala na sa loob ng bahay na ito, ang bawat dingding ay may tenga at ang bawat ngiti ay may katumbas na patalim. Huwag kang matakot sa katotohanan, Thea. Mas nakamamatay ang manatili sa isang kasinungalingan na unti-unting umuubos sa iyong pagkatao. Ang mga salitang yun ni Gabriel ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aalab kong kalooban. Nakaupo kami sa loob ng maliit na library ng mansyon kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa lampara sa ibabaw ng mesa. Ang mga anino ng mga libro sa paligid ay tila mga tahimik na saksi sa bigat ng hanging namamagitan sa amin. Ang bawat pahina ng mga record ng kumpanya na nakalatag sa harap ni Gabriel ay parang mga bukas na sugat na nagpapakita ng mabulok na sistema sa loob ng pamilyang Ilustre. I checked the financial records of the bakery, Thea. Pagpapatuloy niya habang itinuturo ang mga numero sa audit report. Marco is siphoning money. Halos 10 milyong piso na ang nawawala sa loob ng 6 na buwan. Inililipat niya ito sa isang personal account na hindi nakapangalan sa kumpanya, kundi sa isang babaeng nagngangalang Clara Santos. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga daliri. Alam ko na ang katotohanan yon, ngunit ang marinig ito mula sa isang profesional na tulad ni Gabriel ay tila pagpako sa akin sa krus ng kahihiyan. Ang kumpanyang yon ay itinayo ko mula sa dugo at pawis. Ang mga recipe na nagpasikat sa Ilustre Bake Shop ay minana ko pa sa aking lola. Ngunit ngayon, ang bunga ng aking pagpapakasakit ay ginagamit ni Marco para palamunin ang kanyang kabit at ang anak nilang lihim. Bakit mo ito ginagawa, Gabriel? Mahina kong tanong. Auditor ka lang. Ang trabaho mo ay bilangin ang pera, hindi ang bilangin ang mga luha ko. Huminto si Gabriel sa paglilipat ng mga dokumento. Tumingin siya sa akin at sa pagkakataong ito, hindi ko nakita ang auditor na strikto at formal. Ang nakita ko ay isang lalaking may malalim na sugat din sa kanyang mga mata. Dahil nakikita ko ang sarili ko sa iyo, Thea. Nakita ko kung paano katratuhin ng pamilyang ito. Para kang isang mamahaling hiyas na itinapon sa putikan. At higit sa lahat, dahil alam ko kung ano ang laman ng sachet na nalaglag mo kanina. Kinuha niya ang maliit na plastic mula sa kanyang bulsa at maingat na inilapag sa tapat ko. Dinala ko ito sa isang kakilala kong toxicologist kaninang lunch break. Ang sabi mo, herbal tea para sa fertility? Isang malaking kasinungalingan. Tia, ang latak na ito ay mula sa katas ng ugat ng makabuhay na hinaluan ng mataas na dose ng arsenic at iba pang kemikal na ginagamit sa pagpapatuyot ng matris. Hindi ito gamot. Ito ay lason. Ang aking hininga ay tila naputol. Kahit na matagal ko na itong pinaghihinalaan, ang kumpirmasyon mula sa kanya ay tila isang malakas na sampal na nagpaikot sa aking mundo. Ang bawat tasa ng tsaa na inihanda ni Doña Celia nang may matamis na ngiti, ang bawat paghimok ni Marco, naubusin ko yon para sa aming magiging anak. Lahat ng yon ay isang planadong pagpatay sa aking kakayahang maging isang ganap na babae. Hindi ko na napigilan.
Ang unang patak ng luha ay gumulong sa aking pisngi. Sinundan ng isa pa, hanggang sa ang aking balikat ay magsimulang manginig sa tahimik na paghikbi. Hindi ito iyak ng kahinaan, kundi iyak ng isang pusong sobrang tagal ng kinimkim ang sakit. Wala silang puso. Bulong ko sa gitna ng aking nanginginig na hininga. Lahat ay ibinigay ko, pati ang kaluluwa ko, isinuko ko, para lang maging sapat sa paningin nila. Pero bakit ganito? Bakit kailangang pati ang pagkakataon kong maging ina ay nakawin nila? Naramdaman ko ang marahang paggalaw ni Gabriel. Akala ko ay aalis siya o tatalikuran ako. Ngunit nagulat ako nang maramdaman ko ang kanyang kamay na dahan-dahang humawak sa aking nakakuyom na kamao sa ibabaw ng mesa. Ang init ng kanyang palad ay tila isang mitya ng pag-asa sa gitna ng aking kadiliman. Hindi siya nagsalita. Hinayaan niya lang akong umiyak. Hanggang sa maubos ang bigat sa aking dibdib. Kinuha niya ang isang basong tubig at dahan-dahang itinalop sa tapat ko. Uminom ka muna, Thea. Kailangan mo ng lakas. Hindi mo sila malalabanan kung hahayaan mong ubusin ka ng pighati. Inangat ko ang aking paningin. Bakit mo ako tinutulungan? Anong kapalit? Ngumiti siya ng bahagya. Isang ngiting puno ng pait. Ang kapalit ay ang makita silang bumagsak. Ang hustisya ang tanging bayad na kailangan ko. Inayos ko na ang mga legal na dokumento. Maari nating bawiin ang ownership ng kumpanya dahil sa mga fraudulent activities ni Marco. At tungkol sa lason, itatago natin ang ebidensyang ito hanggang sa tamang panahon. Anong balak mo? Magpapatuloy ka sa pagpapanggap, Thea. Hayaan mong isipin nila na nananatili kang bulag. Hayaan mong ubusin ni Clara ang pera ni Marco hanggang sa wala na silang matira. Habang ginagawa nila yon, unti-unti nating ililipat ang lahat ng intellectual property, ang mga recipes mo at ang pangalan ng kumpanya sa ilalim ng isang bagong korporasyon na ikaw ang may-ari. Tumango ako. Ang takot ay unti-unting napapalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Kung gusto nila ng isang biktima, ibibigay ko sa kanila ang isang biktima. Ngunit sa likod ng maskara ng aking pagiging martir, itatayo ko ang kanilang sariling bitayan. Salamat, Gabriel. Wika ko, ang boses ko ay matatag na sa pagkakataong ito. Huwag kang magpasalamat sa akin hanggat hindi pa tapos ang laban. Tugon niya. Tumingin siya sa pintuan ng library. Kailangan ko nang umalis bago pa tayo mapansin ni Marco. Tandaan mo, bawat patak ng tsaa na itatapon mo sa lababo ay isang hakbang patungo sa iyong kalayaan. Tumayo siya at kinuha ang kanyang folder. Ngunit bago siya makarating sa pinto, narinig namin ang tunog ng mga yabag sa labas ng pasilyo. Ang mabibigat na hakbang na yon ay pamilyar sa akin. Iyon ay ang mga yabag ni Clara, ang babaeng naglalakad na tila siya na ang reyna ng bahay na ito. Ang pintuan ng library ay biglang bumukas ng walang babala. Doon, nakatayo si Clara. May bitbit na tray ng merienda. Ang kanyang suot na uniforme ay sadyang masikip at ang kanyang labi ay pinahiran ng matingkad na pulang lipstick. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang palipat-lipat ang tingin sa aming dalawa ni Gabriel. Ay, pasensya na po, Ma'am Thea. Akala ko po ay tapos na kayo sa pag-uusap tungkol sa mga utang ng bakery. Wika ni Clara, ang kanyang tono ay puno ng kapangahasan. Kanina pa po kasi kayo hinahanap ni Sir Marco sa kwarto nyo. Bakit parang namumula ang mga mata nyo, ma'am? Umiyak po ba kayo? Naramdaman ko ang paghigpit ng hawak ni Gabriel sa kanyang folder. Tumayo ako ng tuwid, pinupunasan ang anumang bakas ng luha sa aking mukha. Sa sandaling iyon, alam ko na ang digmaan ay hindi na lamang sa pagitan ko at ng aking biyenan. Nagsimula na rin ang labanan sa pagitan ng asawang legal at ng kabit na mapanuri. Napuwing lang ako, Clara. Maraming alikabok dito sa library, katulad ng maraming dumi na nakatago sa bahay na ito na kailangang linisin. Wika ko ng may malamig na ngiti.
Tinitigan ako ni Clara. Ang kanyang nangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Ganoon po ba? Sige po, sasabihin ko na lang kay Sir Marco na busy pa kayo rito. Kasama ang guwapong auditor na ito. Lumabas si Clara, ngunit bago niya tuluyang isara ang pinto, lumingon siya at binigyan ako ng isang tingin na puno ng banta. Isang tingin na nagsasabing, alam niya na mayroon kaming itinatago. Naiwan kami ni Gabriel sa loob ng silid. Ang katahimikan ay tila isang bombang naghihintay na sumabog. Ang aming lihim na alyansa ay nanganib na agad sa unang araw pa lamang. Clara, mag-ingat ka sa iyong mga pananalita. Ang alikabok sa bahay na ito ay hindi lamang sa mga libro matatatagpuan, kundi maging sa mga dila ng taong hindi marunong lumugar. Ang aking boses ay hindi nanginig, bagkus ay naging kasing talim ito ng isang labaha. Nakita ko ang panandaliang pagkagulat sa mga mata ni Clara. Hindi siya sanay na sinasagot ko ng ganito. Sanay siya sa Thea na tahimik, sa Thea na laging nakayuko. Mabilis na nakuha ni Gabriel ang tensyon. Mrs. Ilustre, tapos na ang ating pagrerepaso sa mga dokumento. Mauna na ako. Ipadala ko na lamang ang pinal na report sa email ni Sir Marco. Wika niya sa isang formal na tono, tila walang nangyaring pag-uusap tungkol sa lason at kataksilan kani-kanina lang. Ang kanyang pagiging kalmado ang nagligtas sa aming dalawa sa mapanuring mga mata ni Clara. Nang makaalis si Gabriel, naramdaman ko ang titig ni Clara sa aking likuran. Hindi ko siya nilingon. Naglakad ako patungo sa bintana ng library, pinapanood ang pag-alis ng sasakyan ni Gabriel hanggang sa maglaho ang liwanag ng headlight nito sa dilim ng gabi. Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila isang buhay na nilalang, mabigat at puno ng hindi sinasabing banta. Ma'am Thea, huwag po sana kayong magagalit. Nag-aalala lang naman po ako dahil baka mapansin ni Sir Marco na mukhang malapit kayo sa auditor. Muling banat ni Clara, ang kanyang boses ay may halong pangungutya na pilit itinatago sa ilalim ng pekeng pag-aalala. Humarap ako sa kanya. Isang mapait na ngiti ang iginuhit ko sa aking mga labi. Salamat sa pag-aalala, Clara. Pero alam mo, tama ka. Pagod na nga siguro ako. Pagod na akong asikasuhin ang lahat dito sa bahay at sa bakery. Siguro ay kailangan ko na ng makakatuwang sa paghawak ng mga responsibilidad na ito. Dito ko sisimulan ang pagpapakain sa kanyang ambisyon. Alam ko ang kahinaan ni Clara, ang pagkauhaw sa kapangyarihan at ang inggit sa kung anong mayroon ako. Kinabukasan, sa hapagkainan, habang si Doña Celia ay abala sa pagkain at si Marco ay nakatitig sa kanyang cellphone, binasag ko ang katahimikan. Marco, ma, sa tingin ko ay kailangan ko munang magpahinga sa paghawak ng budget ng bahay at pag-aasikaso sa mga supplies ng bakery. Madalas na sumasakit ang ulo ko nitong mga nakaraang araw. Agad na nagangat ng tingin si Doña Celia. Ang kanyang mga kilay ay halos magsalubong. At sino naman ang gagawa ng mga trabahong yan, Thea? Alam mong hindi ako pwedeng mapagod dahil sa aking hypertension. Tumingin ako kay Clara na noon ay abala sa pag-aayos ng mga plato sa gilid. Naisip ko na baka pwedeng si Clara muna ang humawak ng budget para sa grocery at mga pangangailangan ni Leo. Maasikaso naman siya, di ba? Nabitawan ni Marco ang kanyang tinidor. Ang tunog ng pagbagsak niyon sa porselanang plato ay naglikha ng isang matunog na ingay na bumasag sa katahimikan ng silid. Tumingin siya sa akin, gulat at hindi makapaniwala. Si Clara, Thea, katulong lang siya. Baka magkagulo ang mga records. Ngunit Marco, siya ang laging kasama ni Leo. Mas alam niya ang mga kailangan ng bata. At isa pa, gusto ko ring mag-focus sa paggawa ng mga bagong recipe para sa ating anniversary. Hindi ba yun ang gusto niyo? Ang mapalaki pa ang business? Nakita ko ang ningning sa mga mata ni Clara. Ang kanyang mga daliri ay nagsimulang maglaro sa laylayan ng kanyang uniforme. Alam kong sa loob-loob niya, sumasayaw na siya sa tuwa. Kung iyan ang gusto mo, Thea,
Wika ni Doña Celia, bagaman halata ang pag-aalinlangan sa kanyang boses. Pero siguraduhin mong hindi tayo magkakaroon ng problema. Pagkatapos ng almusal, tinawag ko si Clara sa aking silid. Kinuha ko ang maliit na basket na naglalaman ng mga susi ng mga aparador at ang cash box na naglalaman ng pera para sa buwan ng gastusin. Ang bawat kalansing ng mga susi habang inilalapag ko ito sa mesa ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng aking paghihiganti. Heto ang mga susi, Clara. Ikaw na ang bahala sa lahat. Magtiwala ka sa sarili mo. Alam kong kaya mo ito. Wika ko habang hinahawakan ng kanyang kamay ng may pekeng init. Maraming salamat po, Ma'am Thea. Hindi ko po kayo bibiguin, sagot niya. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa labis na pananabik. Sa mga sumunod na araw, pinanood ko ang unti-unting pagbabago ni Clara. Ang dati ay maamo at masunuring katulong ay nagsimulang maglakad ng may taas noo. Nagsimula siyang bumili ng mga mamahaling sabon at pabango gamit ang pera na dapat ay para sa grocery. Nakita ko rin kung paano siya mag-utos sa ibang kasambahay na tila siya na ang tunay na may-ari ng mansyon. Isang hapon, nakita ko si Doña Celia na nakatayo sa tapat ng pintuan ng kusina. Ang kanyang mukha ay mapula sa galit habang tinitignan ang mga kulang-kulang na supply na binili ni Clara. Clara, bakit ganito ang klase ng karne na binili mo? Ang tigas nito. At nasaan ang mga paborito kong prutas? Pasensya na po, Doña Celia. Nagmahal po kasi ang presyo sa palengke. Kailangan nating magtipid para sa mga gamit ni Leo. Sagot ni Clara ng may halong pambabastos, hindi man lang tinitignan ng matanda. Doon ko nakita ang unang lamat sa kanilang relasyon. Ang pagmamataas ni Clara ay nagsimulang bumangga sa awtoridad ni Doña Celia. At ako? Naroon lang ako sa itaas ng hagdan, tahimik na nanonood, hawak ang isang baso ng tubig na kanina ko pa dapat ininom. Ang pinaka-espesyal na sandali para sa akin ay nang makita ko si Clara sa loob ng aking walk-in closet habang wala ako. Akala niya ay umalis ako ng bahay, ngunit naroon lang ako sa kabilang silid. Mula sa siwang ng pinto, nakita ko siyang isinuot ang isa sa aking mga mamahaling sutla na nightgown. Hinaplos niya ang kanyang sarili sa harap ng salamin. Pilit na ginagaya ang aking tindig. Ang kanyang mga mata ay rumirenta sa ambisyon. Tila iniisip na sa bawat pagsuot niya ng aking gamit ay nagiging ako na rin siya. Ngunit ang hindi niya alam, ang bawat luho na kanyang ninanakaw ay isang patibong na unti-unting hihila sa kanya pababa. Dumating ang gabi na mas maagang nakauwi si Marco mula sa trabaho. Ang kanyang mukha ay bakasang pagod at stress mula sa bakery na unti-unti nang nararamdaman ang epekto ng auditing ni Gabriel. Pumasok siya sa loob ng bahay at ang unang bumungad sa kanya sa gitna ng sala ay si Clara, nakasuot ng aking kulay pula na sutlang robe habang kumakain ng ubas at nakataas ang mga paa sa center table. Ang katahimikan sa sala ay naging kasing talim ng isang kidlat. Ang galit sa mga mata ni Marco ay sumalubong sa gulat at takot sa mukha ni Clara. Clara, anong ginagawa mo sa gamit ng asawa ko? Ang boses ni Marco ay mababa, ngunit puno ng panganib. Tumayo si Clara. Ang robe ay bahagyang bumukas, nagpapakita ng kanyang suot sa ilalim. Sir Marco, akala ko po ay naroon ako sa dilim ng pasilyo. Hindi humihinga. Hinihintay ang pagsabog ng unang kabanata ng kanilang pagkawasak. Sa bawat tibok ng aking puso, nararamdaman ko ang tamis ng aking unang tagumpay. Ang hangin sa loob ng sala ay tila naging kasing talim ng yelo nang magtama ang mga mata ni na Marco at Clara. Ang pulang sutla ng aking robe ay tila isang sariwang sugat sa gitna ng silid, isang mariing patunay ng paglapastangan ni Clara sa aking pagkatao. Ngunit sa halip na sumigaw, lumabas ako mula sa anino ng pasilyo ng may banayad na hakbang. Marco, hayaan mo na siya.
Ako ang nagpahiram sa kanya niyan. Wika ko sa isang mahinahon at tila pagod na boses. Lumingon sa akin si Marco. Ang kanyang panga ay mahigpit na nakakuyom. Thea, bakit mo ipapahiram ang gamit mo sa isang katulong? Hindi mo ba nakikita kung paano siya umasta? Tumingin ako kay Clara na noon ay nanginginig sa takot. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata ay nakita ko ang isang mabilis na kislap ng pasasalamat na kalaunan ay naging pagmamataas. Gusto ko lang na maramdaman niya ang kaunting ginhawa, Marco. Pagod na rin naman siya sa pag-aalaga kay Leo. Huwag na nating palakihin ang gulo. Ang aking kabaitan ay tila isang lason na mas masakit pa kaysa sa galit. Hinayaan kong manatili ang pagkalito sa isipan ni Marco. Habang si Clara naman ay dahan-dahang hinubad ang robe nang may pilit na pa-victim na tingin sa aking asawa. Sa bawat sandaling iyon, nararamdaman ko ang pag-ikot ng gulong ng aking plano. Ngunit ang gabi ay hindi pa natatapos sa kapayapaan. Nang makaalis si Marco patungo sa kanyang silid, hinarap ako ni Doña Celia. Hindi siya ang uri ng tao na madaling mapaniwala sa aking mga drama. Nilapitan niya ako at nang walang babala ay hinablot niya ang aking braso. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa aking balat at ang tunog ng pagpingki ng kanyang mga mamahaling singsing ay tila isang babala ng panganib. "Huwag mo akong gagawing tanga, Thea." Bulong niya. Ang kanyang hininga ay amoy kape at lumang galit. "Alam ko ang ginagawa mo. Pinapaboran mo ang babaeng iyan para magmukha kang martir? Huwag kang magmalinis sa harap ko dahil sa bahay na ito, ako ang batas." Mariin niyang pinihit ang aking braso bago ako itinulak palayo. Muntik na akong mawalan ng balanse at ang hapdi sa aking balat ay tila isang apoy na gumagapang sa aking kalamnan. Pinanood ko siyang umakyat sa hagdan. Ang bawat hakbang niya ay puno ng puot. Naiwan akong mag-isa sa dilim, hawak ang aking nasaktang braso, habang ang luhang kanina ko pa pinipigilan ay dahan-dahang pumatak. Sa gitna ng aking panghihina, tumunog ang aking cellphone. Isang mensahe mula kay Gabriel. "Nasa labas ako ng gate niyo. Kailangan nating mag-usap. Urgent." Para akong nakakita ng isang parola sa gitna ng bagyo. Mabilis akong nag-ayos at lumabas patungo sa maliit na library sa gilid ng mansyon kung saan may sariling pinto patungo sa hardin. Doon ko pinapasok si Gabriel. Ang kanyang muka ay seryoso. Hawak ang isang makapal na asul na envelope. Ngunit nang makita niya ako, ang kanyang mga mata ay agad na bumaba sa aking braso na may bakas pa ng pamumula mula sa pagkakasakal ni Doña Celia. Ang tunog ng paglapag ng kanyang folder sa mesa ay naging hudyat ng kanyang paglapit. "Anong nangyari sa braso mo, Thea?" tanong niya. Ang kanyang boses ay hindi na ang auditor na formal. Ito ay boses ng isang lalaking handang pumatay para sa katarungan. "Wala ito, Gabriel. Nadagi lang ako sa pinto." Pagsisinungaling ko, pilit na itinatago ang aking braso sa likod. Ngunit hindi siya naniwala. Hinawakan niya ang aking kamay. Marahan, tila natatakot na baka mabasag ako sa isang maling galaw. "Huwag kang magsinungaling sa akin. Alam ko kung paano manakit ang mga ilustre." Kumuha siya ng isang maliit na lalagyan ng ointment mula sa kanyang bulsa. "Umupo ka." Utos niya. Hindi ako makatanggi. Sa loob ng silid na puno ng amoy ng lumang papel at katahimikan, naramdaman ko ang lamig ng gamot sa aking mainit na balat. Ang bawat haplos ng kanyang mga daliri ay tila isang dalangin ng paghilom. Ang distansya sa pagitan namin ay naglaho at naramdaman ko ang init ng kanyang hininga sa aking pisngi. Ang aking puso, na matagal nang nanunuyo, ay tila nakatikim ng unang patak ng ulan. "Tia, pakinggan mo ako." Pagpapatuloy niya habang nananatiling nakahawak sa aking kamay. "Inayos ko na ang lahat. Ang mga assets na lihim na binubulsa ni Marco ay na-trace ko na. Gagawa tayo ng isang holding company sa ilalim ng pangalan mo. Ang mga recipes na pagmamay-ari ng lola mo, ire-register natin bilang intellectual property mo bago pa nila maisipan na angkinin iyon ng tuluyan."
Inangat ko ang aking paningin sa kanya. Sigurado ka ba rito, Gabriel? Kapag nalaman nila ito, hindi lang ako ang mapapahamak. Iyon ang dahilan kung bakit nandito ako, wika niya. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa determinasyon. Lumapit pa siya ng kaunti, ang kanyang muka ay ilang pulgada na lamang ang layo sa akin. Hindi kita pababayaan. Ipinapangako ko sa iyo, sa oras na matapos ang auditing na ito, ikaw ang tatawa habang sila ay lumuluha. I will be your shield, Thea. Just trust me. Naramdaman ko ang pagsisid ng isang kakaibang emosyon sa aking dibdib. Isang kilig na may halong takot at pag-asa. Sa loob ng 5 taon ng aking pagsasama kay Marco, kailanman ay hindi ko naramdaman ang ganitong klaseng proteksyon. Ang bawat salita ni Gabriel ay tila isang pangakong hindi mapapako. Inilabas niya ang huling dokumento. Kailangan ko ang pirma mo rito. Ito ang magbibigay sa akin ng kapangyarihan na i-freeze ang mga accounts na ginagamit ni Marco sa pangalan ni Clara sa sandaling magsimula ang formal na demanda. Kinuha ko ang panulat. Ang aking kamay ay hindi na nanginginig. Sa bawat guhit ng aking pangalan sa papel, nararamdaman ko ang pagputol ng mga kadenang matagal nang gumagapo sa akin. Pagkatapos kong pumirma, tumingin ako kay Gabriel. Ngumiti siya sa akin. Isang matipid na ngiti na puno ng pangako. Magpahinga ka na, Thea. Malapit na ang araw ng iyong kalayaan. Bulong niya. Tumayo siya para umalis. Ngunit bago siya makalabas ng pinto, naramdaman ko ang isang kakaibang pakiramdam na may nakamasid sa amin. Lumingon ako sa bintana at sa pagitan ng mga dahon ng puno ng manga sa labas, tila may nakita akong isang anino na mabilis na gumalaw. Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang mahinang pagpindot ng lock ng pinto sa itaas. Doon, sa tuktok ng hagdan, nakatayo si Doña Celia. Hindi siya gumagalaw. Ang kanyang anino ay mahaba at madilim na tumatama sa aming kinaroroonan. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang nakatingin sa direksyon ng library kung saan kakalabas lang ni Gabriel. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay tila isang bombang nakahanda ng sumabog. Alam ko, mula sa sandaling ito, ang labanan ay hindi na lamang sa loob ng mga papeles, kundi sa bawat sulok ng bahay na ito. Thea, pumarito ka. Huwag mong subukang talikuran ako habang kinakausap kita. Ang tinig ni Doña Celia ay bumasag sa katahimikan ng umaga, kasing lamig ng simoy ng hangin bago ang isang malakas na bagyo. Nakatayo siya sa dulo ng pasilyo, ang kanyang anino ay tila isang mahabang galamay na pilit akong inaabot. Dahan-dahan akong humarap sa kanya. Pinanatili ko ang aking mga mata na bahagyang nakayuko, ang imahe ng isang takot at sunod-sunurang manugang. Ano po iyon, ma? Pasensya na po, inaasikaso ko lang ang mga gamit ni Leo. Huwag mo akong daanin sa drama mo tungkol sa bata. Singhal niya habang papalapit sa akin. Ang bawat hakbang ng kanyang suot na tsinelas sa makinis na sahig ay naglilikha ng isang ritmo na tila nagbibilang ng aking mga pagkakamali. Nakita ko ang auditor kagabi. Bakit kayo magkasama sa library ng ganoong oras? At bakit tila napakalapit ninyo sa isa't isa? Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Ngunit hindi ko hinayaang makita niya ang anumang bakas ng kaba. Ma, may mga dokumento lang po kaming kailangang pirmahan para sa bakery. Alam niyo naman po na maraming problema sa accounting na ngayon at ayaw kong ma-stress si Marco, kaya ako na ang humaharap. Tinitigan niya ako ng matagal. Ang kanyang mga mata ay naniningkit, tila hinahanap ang anumang lamat sa aking mga salita. Siguraduhin mo lang, Thea. Dahil kapag nalaman kong may ginagawa kayong kalokohan ng lalaking yon, hindi lang ang pinto ng bahay na ito ang isasara ko sa'yo. Sisiguraduhin kong wala kang matutuluyan kahit sa ilalim ng tulay. Opo, ma. Naiintindihan ko po. Mahina akong sagot. Nang tumalikod siya para pumunta sa kusina, doon lamang ako nakahinga ng malalim.
Ngunit alam kong hindi pa tapos ang kanyang hinala. Kailangan ko nang ilihis ang kanyang atensyon. Kailangan kong ituro ang kanyang galit sa mas karapat-dapat na biktima. Nang hapong iyon, habang si Marco ay abala sa pakikipag-usap sa telepono sa sala tungkol sa mga utang sa bangko, sinimulan ko ang aking susunod na hakbang. Nakita ko ang cellphone ni Clara na naiwan sa ibabaw ng counter sa kusina habang siya ay nasa laundry area. Mabilis akong kumilos. Gamit ang isang SIM card na lihim kong binili sa tulong ni Gabriel, nagpadala ako ng isang malisyosong mensahe sa numero ni Clara. Salamat sa kagabi, mahal. Ang sarap mong magmahal. Kita tayo uli sa dating lugar. Eksaktong pagkatapos kong ipadala ang mensahe, narinig ko ang papalapit na mga yabag ni Marco. Mabilis kong ibinalik ang cellphone ni Clara sa dati nitong pwesto at kumuha ng isang basong tubig. Thea, nakita mo ba ang listahan ng mga suppliers? Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng iritasyon. Nasa ibabaw yata ng cabinet, hon. Sagot ko nang hindi tumitingin. Eksaktong tumunog ang cellphone ni Clara. Isang malakas na alerto na tumama sa katahimikan ng kusina. Dahil sa kuryosidad at dala na rin ng stress, dampot ni Marco ang telepono. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Ang kanyang panga ay nanginig at ang kanyang mga mata ay halos lumuwa sa nabasa. Ano ito? Bulong niya. Ang boses niya ay naging kasing panganib ng isang hayop na handang sumalakay. Sakto namang pumasok si Clara sa kusina. Pinupunasan ang kanyang basang mga kamay sa kanyang apron. Sir Marco, nandyan po pala kayo. Ang cellphone ko po. Hindi na natapos ni Clara ang kanyang sasabihin dahil agad siyang sinunggaban ni Marco sa braso. Ang tunog ng pagtama ng likod ni Clara sa pintuan ng refrigerator ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng gulo. Sino ang lalaking ito, Clara? Sino ang tinutukoy mong mahal dito sa message mo? Sigaw ni Marco. Ang kanyang muka ay pulang-pula sa galit at pagseselos. Ano pong sinasabi niyo, sir? Wala po akong ibang lalaki. Iyak ni Clara. Ang kanyang mukha ay nabalot ng labis na takot. Kayo lang po, Sir Marco. Alam niyo po yan. Huwag mo akong gagawing tanga. Kaya pala ang lakas mong humingi ng pera sa akin nitong mga nakaraang linggo? Pinapakain mo ba ang ibang lalaki gamit ang pera ko? Lalo pang hinigpitan ni Marco ang pagkakasakal sa braso ni Clara. Naroon ako sa sulok, tahimik na pinapanood ang eksena. Ang bawat patak ng luha ni Clara ay tila isang matamis na musika sa aking pandinig. Ang puot na dati ay sa akin lamang ibinabato ni Marco ay ngayon ay unti-unti nang lumalamon sa babaeng sumira sa aking pamilya. Sir, maawa po kayo. Si Leo, isipin niyo po ang anak natin. Pagmamakaawa ni Clara habang pilit na kumakawala. Nang marinig ang pangalan ng bata, lalong nagngit-ngit si Marco. Huwag mong gamitin ang anak ko para pagtakpan ang kalandian mo. Sa gitna ng sigawan pumasok si Doña Celia. Anong kaguluhan ito? Marco, bitawan mo ang babaeng iyan. Nakakahiya sa mga kapitbahay. Matignan mo ito. Ang malanding ito may ibang lalaki. Hiyaw ni Marco habang ipinapakita ang cellphone. Tinitigan ni Doña Celia si Clara nang may labis na pandidiri. Bagaman galit siya sa akin, mas matindi ang pagkamuhi niya sa isang katulong na sa tingin niya ay ginagatasan lamang ang kanyang anak. Sinasabi ko na nga ba, ang mga taong galing sa putikan, hinding-hindi mo mapagkakatiwalaan. Wala po akong ginagawang masama. Si Ma'am Thea, baka po siya ang... Sinusubukan ni Clara na ituro ako, ngunit agad ko siyang pinunahan. Clara, paano mo nagawa yan kay Marco? Pagkatapos ng lahat ng tulong na ibinigay namin sa'yo. Wika ko sa isang boses na puno ng huwad na pighati. Marco, hayaan mo na siya. Baka ayaw niya lang talagang aminin. Ang aking pagtatanggol ay lalong nagpaalab sa galit ni Marco. Itinulak niya si Clara palayo. Sapat na para mapaupo ito sa sahig. Si Clara ay humagulgol ng malakas, tila isang batang nawawala.
Ngunit wala na siyang nakuhang simpatiya mula sa sino man sa silid. Tumalikod ako at naglakad patungo sa aking silid. Sa bawat hakbang ko sa hagdan, naramdaman ko ang bigat ng aking tagumpay. Ang binhi ng pagdududa ay naitanim na. Ang pader na nagbubuklod sa kanila ay nagsisimula na ring magbitak-bitak. Ngunit bago ko tuluyang maisara ang pinto ng aking kwarto, narinig ko ang tawag ni Doña Celia mula sa ibaba. Ang kanyang boses ay hindi nagalit, kundi puno ng isang kakaibang tono na nagpapatayo ng aking mga balahibo. "Thea, bumaba ka rito, may kailangan kang makita." Dahan-dahan akong bumalik sa tuktok ng hagdan. Nakatayo si Doña Celia sa gitna ng sala, hawak ang isang makapal na sobre. Ang kanyang muka ay may nakakalokong ngiti, isang nangiting nagsasabing hawak na niya ang aking hininga. "Akala mo ba ay hindi ko alam ang mga lakad mo?" Wika niya habang dahan-dahang inilalabas ang mga larawan mula sa sobre. "Marco, tignan mo ang asawa mo. Tignan mo kung sino ang tunay na nagtataksil sa ating lahat." Mula sa itaas, nakita ko ang mga larawan na nagkalat sa ibabaw ng center table. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng isang cafe, ay kaming dalawa ni Gabriel. Magkahawak ang mga kamay at ang kanyang muka ay napakalapit sa akin habang pinapahiran ang aking mga luha. Ang hangin sa loob ng mansyon ay tila tuluyang naglaho. Ang aking mundo ay biglang tumigil sa pag-ikot. Ang bitag na aking inihanda ay tila biglang bumalik sa akin, handang sumakal sa aking sariling leeg. "Anong paliwanag mo rito, Thea? Huwag mong sabihing nagtatrabaho kayo sa gitna ng gabi habang magkahawak ang inyong mga kamay?" Ang boses ni Doña Celia ay tumama sa aking pandinig na tila isang matalim na piraso ng basag na salamin. Inihagis niya ang mga larawan sa ibabaw ng mesa at ang bawat piraso ng papel na yon ay tila mga saksi sa aking pagtataksil na ngayon ay nakalantad na sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng sala. Naramdaman ko ang pag-akyat ng dugo sa aking mukha, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa matinding puot na pilit kong ikinukulong. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang tambol na nagbababala ng nalalapit na panganib. Tumingin ako kay Marco na noon ay nakatayo sa tabi ng kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit at pagdududa. "Thea, sumagot ka! Kaya ba gabi-gabi kang wala rito dahil nakikipaglandian ka sa auditor na yon?" Sigaw ni Marco. Ang kanyang boses ay nanginginig sa selos, isang emosyon na napakababaw para sa isang lalaking matagal nang pumatay sa aking dangal. Huminga ako ng malalim. Pinilit kong pakalmahin ang aking sarili at isuot muli ang maskara ng isang inosenteng asawa. "Marco, nagkakamali kayo ng iniisip. Ang mga larawang yan ay kuha noong gabing sinabi sa akin ni Gabriel ang tungkol sa malaking pagkukulang sa budget ng bakery." Umiiyak ako dahil natatakot ako para sa ating kinabukasan. Hinawakan niya ang kamay ko dahil pinapalakas niya ang loob ko. "Ginagawa ko ito para sa inyo, para hindi tayo mauwi sa kalsada." Ang aking boses ay puno ng pait at huwad na sakripisyo. Ginamit ko ang kanilang sariling sandata, ang takot na mawalan ng yaman. Nakita ko ang panandaliang pag-aalinlangan sa mukha ni Marco. Alam niyang malaki ang problema ng kumpanya at ang ideya na ako ang gumagawa ng paraan para iligtas sila ay tumama sa kanyang pride. "Kung ganoon, bakit kailangan pang maglihim?" tanong ni Doña Celia, bagaman ang kanyang tono ay hindi na kasing bagsik ng kanina. "Dahil ayaw ko po kayong ma-stress, lalo na kayo, Ma. Alam kong mahina ang inyong puso." Wika ko nang may kasamang pagyuko. "Kung gusto niyo pong itigil ko ang pakikipag-usap kay Gabriel, gagawin ko. Pero huwag niyo po akong sisisihin kung bukas o sa makalawa ay makuha ng bangko ang bahay na ito." Ang katahimikan ay muling bumalot sa sala. Ang tanging naririnig ay ang mahinang pag-ugong ng aircon at ang mabigat na hininga ni Marco. Ngunit ang tensyong iyon ay biglang naputol ng isang matinis at paos na iyak mula sa itaas na palapag. Iyak iyon ni Leo.
Hindi iyon ang karaniwang iyak ng isang batang nagugutom. Iyon ay iyak ng isang sanggol na nasa gitna ng matinding sakit. Mabilis akong tumakbo paakyat ng hagdan, hindi na pinansin ang mga larawang nagkalat sa sahig. Pagpasok ko sa nursery, nakita ko si Clara na nakatayo lang sa tabi ng crib, hawak ang kanyang cellphone at tila abala sa pakikipagtalo sa kung sino sa kabilang linya. Clara, ano bang ginagawa mo? Hindi mo ba naririnig na umiiyak ang bata? Sigaw ko habang mabilis na kinukuha si Leo mula sa kanyang higaan. Mainit po siya, ma'am. Kanina pa po yan ayaw tumigil. Sagot ni Clara nang walang bakas ng pag-aalala sa kanyang mukha. Mas mahalaga pa sa kanya ang kanyang pakikipag-away kaysa sa kaligtasan ng sarili niyang anak. Pagdampi ng aking palad sa noo ni Leo, tila ako napaso. Nagbabaga ang kanyang katawan. Ang kanyang maliliit na kamay ay nanginginig at ang kanyang hininga ay mabilis at mababaw. Ang aking puso ay tila pinipiga kahit alam kong hindi ko siya tunay na kadugo. Ang bawat hikbi ng batang ito ay bumaon sa aking kaluluwa. Dinala ko siya sa banyo. Kinuha ko ang isang palanggana ng maligamgam na tubig at isang malambot na bimpo. Ang bawat patak ng tubig na tumatagas mula sa bimpo patungo sa katawan ni Leo ay tila mga luha ng aking sariling pighati. Habang pinupunasan ko ang kanyang nanginginig na katawan, naramdaman ko ang paglapit ni Marco sa pintuan. "Thea, anong nangyayari?" Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagkalito. "May matinding lagnat si Leo, Marco. Imbes na pagdudahan mo ako, bakit hindi mo tulungang ihanda ang sasakyan? Kailangan nating dalhin ang bata sa ospital." Sigaw ko. Sa pagkakataong ito, hindi ko na itinago ang aking galit. Mabilis kaming nakarating sa ospital. Sa loob ng emergency room, habang sinusuri ng doktor ang bata, nanatili akong nakatayo sa tabi ni Leo, hawak ang kanyang maliit na kamay. Si Clara ay naroon din, ngunit nakaupo lamang siya sa isang sulok, tila isang estranghero na naghihintay ng balita. Ang doktor, si Dr. Santos, ay matagal na nagsuri sa mga medical records ni Leo na dinala ko. Nakita ko ang pagkunot ng kanyang noo habang binabasa ang birth certificate at ang mga nakaraang check-up ng bata. "Mrs. Ilustre, maaari ko po ba kayong makausap sa labas?" Tanong ng doktor. Lumabas kami sa pasilyo ng ospital. Ang amoy ng disinfectant at ang malamig na hangin ng pasilyo ay tila lalong nagpabigat sa aking pakiramdam. "May problema po ba, Doc?" Tanong ko. "May napansin lang po ako sa records ni Leo. Ayon sa birth certificate na ipinakita nyo, ipinanganak siya sa St. Jude Hospital noong nakaraang taon. Ngunit nang tignan ko ang kanyang vaccination records, ang mga petsa ay hindi nagtutugma. At merong mga serye ng test dito na karaniwang ginagawa lamang sa mga batang ipinanganak na may komplikasyon sa dugo. Mga komplikasyon na kadalasang namamana." Paliwanag ni Dr. Santos. Naramdaman ko ang isang kakaibang kaba. "Ano pong ibig ninyong sabihin?" "Ang blood type ni Leo ay hindi tugma sa inyong asawa. Kung susundin natin ang mga records na nandito, mayroong isang malaking pagkakamali sa mga dokumentong hawak ninyo, Mrs. Ilustre. Tila ba ang mga ito ay sadyang binago o minadaling gawin?" Ang aking mundo ay tila muling nyanig. Kung hindi anak ni Marco si Leo, sino ang tunay na ama? O may mas malalim pa bang lihim na itinatago sina Marco at Clara tungkol sa batang ito? Bumalik kami sa loob ng silid. Nakita ko si Marco na nakatayo sa tabi ng higaan ni Leo. Tumingin siya sa akin ng may malamig na ngiti, isang ngiting punong-puno ng pangungutya. "Huwag ka nang masyadong mag-alala, Thea. Ayos na ang bata," wika ni Marco. Lumapit siya sa akin at bumulong sa aking tenga. Sapat na para ako lang ang makarinig. "Masyado mong ginagalingan ang pag-arte bilang isang ina. Huwag mong kakalimutan na nagpapakasinta ka lang sa batang hindi mo naman kadugo. You're just a replacement, Thea. Isang huwad na ina sa isang pamilyang hindi ka naman talaga kabilang." Naiwan akong nakatayo sa gitna ng silid habang ang boses ni Marco
ay paulit-ulit na umaalingaw sa aking isipan. Ang sakit ng kanyang mga salita ay tila isang lason na mas matindi pa kaysa sa anumang tsaa na ipinainom nila sa akin. Tumingin ako kay Leo na noon ay mahimbing nang natutulog at sa pagkakataong yon, alam ko na hindi lamang ang aking kalayaan ang dapat kong ipaglaban, kundi maging ang katotohanan sa likod ng pagkatao ng batang ito. Sino ka ba talaga, Leo? At anong klaseng kasalanan ang pilit nilang itinatago sa likod ng iyong mga inosenteng mata? Ang malamig na mga salita ni Marco ay tumagos sa aking puso na tila isang punyal, ngunit hindi ko hinayaang makita niya ang anumang bakas ng sakit. Sa halip, tumingin ako kay Leo. Ang kanyang maliit na mukha ay payapa habang natutulog. Ang kanyang paghinga ay mahina at ang kanyang maliliit na kamay ay mahigpit na nakahawak sa kumot. Marco, huwag ka nang magsalita ng ganyan. Alam mong mahal na mahal ko si Leo. Mahinahon kong sagot. Ang boses ko ay sadyang mahinahon, kasing gaan ng isang bulong. Mahal? Gaano mo siya kamahal, Thea? Kung hindi mo siya tunay na anak, panunuyan niya. Sa pagkakataong yon, napagtanto ko na ang digmaan ay hindi lamang tungkol sa pagbawi ng aking kalayaan, kundi maging sa pagtuklas ng katotohanan sa likod ng lahat ng mga kasinungalingan. Tumingin ako kay Clara na noon ay nakatayo sa sulok ng silid. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamataas at pananabik. Nakita ko ang isang kislap ng takot sa kanyang mga mata. Tila alam niya na ang panahon ng pagtatago ay malapit nang matapos. Clara, halika rito. Tawag ko sa kanya. Ang aking tono ay puno ng isang bagay na hindi niya maintindihan. Ikaw ang ina ni Leo, di ba? Dahan-dahang lumapit si Clara. Ang kanyang hakbang ay hindi tiyak. Opo ma'am. Bakit po? Sa palagay mo, sino ang ama ni Leo? Tanong ko, habang nakatitig sa kanyang mga mata. Biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Sir Marco po, ma'am. Kayo naman po. Kilala niyo po ang relasyon namin. Kung ganoon, bakit hindi tugma ang blood type ni Leo sa blood type ninyo ni Marco? Tanong ko, sa isang punto na hindi na ako nagbabasa ng mga reaksyon nila, kundi laging naghahanap ng paraan para maipamukha sa kanila ang kanilang kasinungalingan. Nagulantang si Marco. Anong pinagsasabi mo, Thea? Anong blood type ang pinagsasabi mo? Tiningnan ko ang doktor. Doc, maaari mo bang sabihin sa kanila? Tumango ang doktor at sa isang seryosong tono ay sinabi niya ang katotohanan tungkol sa blood type mismatch. Ang mga salita niya ay tila mga martilyo na pilit na dinudurog ang kanilang mga maskara. Nagkagulo ang lahat. Clara, sumagot ka. Sigaw ni Marco. Sinong ama ng batang ito? Sa sandaling iyon, ang katahimikan ay biglang naputol ng isang malakas na ingay mula sa pasilyo. Ang pintuan ay biglang bumukas. At doon, nakatayo si Doña Celia. Ang kanyang mukha ay putla sa galit. Anong kaguluhan ito? Anong ibig sabihin nito, Marco? Anong kalokohan ang ginagawa mo? Sigaw niya habang nakatingin kay Clara na noon ay natigilan sa takot. Ma, hindi ko po alam. Iyak ni Clara, ngunit hindi na siya pinaniwalaan ng kahit sino. Sumagot ka, Clara. Sino ang ama ni Leo? O sasabihin mo ba sa akin na nakipagtalik ka sa iba? Sigaw ni Marco. Sa gitna ng gulo, naramdaman ko ang isang kakaibang pag-agos ng lakas. Ang pag-uusap nila ay naging aking daan para makatakas. Sa wakas, hindi na ako ang mananahimik. Clara, alam mo naman na ikaw ay hindi nag-iisa sa pagtataksil, sabi ko. Tumingin ako kay Doña Celia. Matagal mo na po bang alam ito, ma? Lumapit ako sa isang upuan at nagsimula ng umupo. Nagsimula akong magsalita sa isang tono na nagpaalala sa kanila na may kontrol pa rin ako. Hindi ba't lahat ng ito ay isang paraan para ilayo ako sa yaman ng pamilya? Sinungaling ka, Thea, sigaw ni Marco. Sinungaling. Nagtaas ako ng kilay. Sino ba sa atin ang sinungaling?
Hindi ba't kayo? Kayo na matagal na ang may planong linlangin ako? Hindi ba't ang mga lason ay para mawala ang aking fertility? Hindi ba't kayo ang nagtangkang sirain ang aking buhay? Hindi na siya nakaimik. Ang kanyang mga salita ay naging hangin. Nagtaas ako ng kamay. Hindi pa tayo tapos, Marco. Wala pa sa kalahati ang kalokohan mo. Tumahimik ka! Sigaw ni Doña Celia. Bakit ako mananahimik? Wala na kayong saysay sa buhay ko. Wala na akong pakialam sa inyo dahil tapos na ang lahat. At tungkol kay Leo, nagpatuloy ako. Tiningnan ko si Leo. Ang kanyang maliit na mukha ay puno ng kahinaan. Alam ko na hindi ko siya kadugo. Pero sa akin, wala nang mas mahalaga pa sa kanya. Hahayaan ko siyang lumaki ng may dignidad, ng may pagmamahal, at hindi sa pagtatago ng mga kasinungalingan. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Marco. Kinuha ko ang aking cellphone at itinawag ko si Gabriel. Gabriel, pwede mo na silang i-deliver sa pinakamataas na hukuman, sabi ko sa isang ngiti. Sa pag-iwan ko sa mansyon na sa akin ang control, wala na kayong magagawa. Anong hukuman? Anong control? Tanong ni Doña Celia. Inyong kasalanan. Ipapahamak kayo ng batas. Hindi ko kayo kailangang saktan, sabi ko. Ang lahat ng ari-arian nyo ay nasa akin na. Ang mga utang nyo ay inyo na rin. At ang pangalan ng inyong kumpanya ay sa akin na rin. Dahan-dahan kong inilabas ang aking mga paa sa silid. Maraming salamat sa inyo. Dahil sa pagiging mapagpanggap nyo, mas lalo nyo akong binigyan ng lakas para maabot ko ang aking kalayaan. Hindi ko kailanman magagawa ito kung wala kayo. Maraming salamat. Ang galit at pagkabigla sa kanilang mga mukha ay tila isang masarap na pagkaing aking kinain. Tumalikod ako at lumakad palabas ng silid. Pinabayaan silang mag-isip kung ano ang kanilang gagawin. Sa labas ng pintuan, sinundan ako ni Clara. Ma'am Thea, lumayo ka sa akin, Clara. Ayoko nang makita ang mukha mo, sabi ko. Pero, saan na ako pupunta? Hindi ko alam. Yan na ang problema mo. Sa ngayon, ipagpapatuloy ko na ang aking buhay. Nalampasan ko siya at tumuloy ako sa pinto ng ospital. Sa pagsara ng pinto, narinig ko ang kanyang mahinang pag-iyak, ngunit hindi na ako lumingon pa. Alam ko na ang digmaan ay natapos na at ako, sa wakas, ay malaya na. Ang paglabas ko sa ospital ay tila pagtahak sa isang bagong landas. Isang landas na malaya sa mga kadena ng kasinungalingan at panlilinlang. Ang hangin sa labas ay sariwa at ang araw ay kay ganda. Naramdaman ko ang kaunting sakit sa aking puso. Ngunit alam kong ang sakit na yon ay magiging daan sa isang bagong pag-asa. Sa paglalakad ko palayo sa ospital, natanaw ko si Gabriel na nakatayo sa tapat ng sasakyan, naghihintay sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at sa kanyang mukha ay bakasang pag-aalala. Thea, okay ka lang ba? Tanong niya habang lumalapit sa akin. Tumingin ako sa kanya at ngumiti ako. Isang ngiti na tunay at hindi na kailangang magpanggap. Oo, Gabriel, okay na ako. Malaya na ako. Alam ko, sagot niya. At sinundan niya ako ng may pag-asa. Naghintay ako sa iyo. Mayroon akong kaunting sasabihin sa iyo. Hindi ba maganda ang mundo ngayon? At hindi ba masarap ang hangin na iyong hinihinga? Maraming salamat, Gabriel, sabi ko habang nakatingin sa kanya. Kung wala ka, hindi ko makakamit ang lahat ng ito. Hindi ko alam kung paano ako makakabayad sa iyo. Ngumiti siya. Hindi mo ako kailangang bayaran, Thea. Sapat na sa akin ang makita kang masaya. Ang mahalaga ay ikaw at ang anak mo. At ang anak ko, pag-uulit ko, habang tinatanaw ko ang mga mata ni Leo sa loob. Huwag kang mag-alala, Thea. Sa amin, siya ay lalong magiging masaya. Walang kahit sino ang makakaalam ng kasinungalingan ng kanyang buhay at sa atin, matutuklasan niya ang tunay na pag-ibig, sabi niya, at kinuha niya ang aking mga kamay. Pinaandar ni Gabriel ang sasakyan at nagsimula kaming umalis sa ospital.
Sa daan, tumigil kami sa bahay ng lolo't lola ni Gabriel sa labas ng lungsod. Dito kami tumuloy ng ilang linggo habang iniayos ni Gabriel ang aming mga papeles at naghahanap ng bagong bahay para sa amin. Sa unang araw namin sa bagong bahay, isang buong apartment, ginawa ko ang unang hakbang ng isang bagong buhay. Pinuntahan ko ang salon at nagpagupit ng buhok. Habang pinagpagalan ng hairstylist ang aking buhok, nakita ko ang aking sarili sa salamin. Tinanggal ko ang lahat ng makeup na nagpapabigat sa akin at itinapon ko ito. Nakita ko ang aking tunay na sarili. Ako'y muling isinilang. Sa paglipas ng mga araw, nagsimula akong bumuo ng isang bagong buhay para sa aming dalawa ni Leo. Nagbukas ako ng isang maliit na bakery na pinangalanan ko ng Pag-asa. Hindi ko na kailangan pang magpanggap o sumunod sa gusto ng iba. Ang aking mga recipe ay ipinagbili ko sa aking mga kaibigan. Wala nang family business, ako na ang sarili kong negosyante. Isang araw, habang abala ako sa paggawa ng mga bagong cake, nakita ko si Gabriel na pumasok sa bakery. May dalang isang kahon ng mga bulaklak. Ang kanyang mga mata ay nagningning at ang kanyang nakanganyang ngiti ay puno ng pagmamahal. May dala ako sa'yo, sabi niya. Ibinigay niya sa akin ang kahon. Sa loob nito ay isang sobre. Binuksan ko yon at binasa ang nilalaman. Ito ay isang sulat mula kay Marco. Humihingi siya ng tawad. Hindi na ako nagulat. Alam ko na ang kanyang galit ay naging kalungkutan, ang kanyang kayabangan ay naging kahinaan, at ang kanyang yaman ay naging pagkabigo. Pagkatapos basahin ang liham, dumating ang desisyon. Inayos ko ang liham sa aking puso. Hindi ako magagalit, hindi ako maghihiganti. Ang kailangan ko na lang ay tahimik na buhay. Ang mga luha sa aking mga mata ay tumulo. Ngunit hindi na ito mga luha ng sakit. Mga luha ito ng tuwa, ng pag-asa, at ng pagmamahal. Tumayo ako at pumunta sa harap ni Gabriel. Hinalikan niya ako sa noo. Tapos na ang lahat, Gabriel, sabi ko. At hindi ako mag-isa. Lumapit si Leo sa amin. Mama, Lolo Gabriel. Hinanap ko ang aking puso at doon nakita ko na malaya na ako. Sa wakas ay nakapagpatawad na ako. Sa wakas ay nagkaroon na ako ng kapayapaan. Maganda ang araw, hindi ba? Tanong ni Gabriel. Tumango ako at ngumiti. Sobrang ganda. Inakbayan niya ako at sabay-sabay naming tinanggap ang bagong umaga. Ang aming buhay ay nagsimula ng muli.